Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman si Kuya Linox para magbigay ng content, mga walang kwentang content. Guys, please like and subscribe kung hindi pa naka-subscribe. Salamat. Ngayon guys, nakakuha tayo ng mga balita. Siguro napanood nyo na to, yung tungkol dito sa yung budget ng Duterte Black ino-hold. Tapos yung statement ni PBBM tungkol dito sa naging resulta dito sa Senate debate, yung tungkol sa impeachment. And then yung mga latest statement ni Sen Marcoleta dito sa programa nila sa Saganang Mamamayan. Panoorin natin guys. Pondo sa mga proyekto. Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release, pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? At napopolitika pa, kasi alam naman natin, yung buong Duterte block, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. Umaasa naman ang senador na matutupad ang isinusulong ng Senado at Kamara na gawing transparent ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget hanggang bicameral conference committee. Kailangan anya ng political will na totoong babantayan ang budget at hindi mangyayari ang mga questionableng insertions. Dapat nakita natin kung sino talaga ang nagbago. Doon ba talaga yan sa NEP pa lamang? O sa House ba yan binago? O yung mga senador ang may kasalanan yan? O biglang nagmilagro sa BICAM? Tulad ng 2025, maayos naman yun eh. Lahat okay eh. Tapos biglang sumulpot yung AKAP, biglang sumulpot yung wala ng PhilHealth, biglang sumulpot na tinaga yung mga pensyon at saka 4-piece. Sa BICAM lang naman yun umapir eh. Pag tinutukan mo every step of the way, makikita mo kung saan nagmagikan. Ayun guys, alam na. Pinopolitika yung Duterte Black. Panoorin naman natin guys itong latest statement ni PBBM tungkol dito sa yung nangyaring motion to archive, tsaka yung desisyon ng Korte Suprema. President Sara Duterte sa naging desisyon ng Korte Suprema. Muli rin niyang nilinaw na hindi siya pwedeng makialam sa impeachment case. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nagbitaw na ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa desisyon ng Korte Suprema na ituring na unconstitutional o labag sa batas ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni PBBM, hindi pinawalang sala ang bise pero hindi rin sinilip ang posibleng kasalanan niya. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. Ayon sa Pangulo, hindi ang katotohanan o kasinungalingan sa mga alegasyon ang pinagdesisyonan ng Korte Suprema, kundi ang mismong proseso ng impeachment. The procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. Sa madaling sabi, may mali sa pagkaka-file ng reklamo. Hindi pa nasusuri kung may mali nga ba si VP Sara.
At habang may bumubulong raw kay Pangulong Marcos na tumulong o makialam, klaro ang kanyang sagot. Sorry, problema niyo yan. The executive has no role in this. The president has no role. I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of this. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat ninyong gawin. Highly improper yun. Pero paano na ang mga aligasyon ng korupsyon? Sagot ng Pangulo, trabaho yan ng COA at panahon na para ang Kongreso ay umaksyon. We have already COA. So the House and the Senate will start to conduct further investigations on this because it's really within their purview. Ayun guys, yung statement ni PBBM na sinasabi niya na wala daw role ang executive sa impeachment proceedings. Pero merong impluwensya ang presidente, di ba? Although hindi ka direct na makikialam, pero pwede mong maimpluwensyahan no? Yun yung hindi natin nakita nanahimik si PBBM nung pinaplano pa lang yung impeachment ni BP Sara. Balikan natin guys yung kay PRRD, yung time na gusto nilang i-impeach si BP Leni. Panoorin natin guys. Complaint against Vice President no? Leni Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because he keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no or there are no overt acts committed. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirayan bayan? Okay, ako, malay mo ako, baka hindi na ako magising bukas sa bangungot, okay na. Siya naman, pero you create trouble there. Ayaw yung military kasi ayaw na hindi naman tamad, pero bakit mo dagdagan yung problema nila? Na-miss natin yung mga punchline ni PRRD, yung mga ganon, Pati police, who will keep order in this country, kundi sila. Ngayon magsabi lang, hindi lang natin magsabi lang, mga to gusto ng gulo, gusto talaga ng basagan ng ulo. Maganda na nga ang buhay kakatapos lang ng eleksyon. This is a democracy. Leaders are elected. If there are to be son of a... Yun guys, yung statement ni PRRD noon nung pinaplano nila na i-impeach si BP Leni. Dinipensahan niya. Nagsabi siya na stop it. Although wala siyang direct instruction sa legislative. Pero yung pananalita niya na ganun, may impluwensya yun Di ba? Siguro kung si PBBM dinipensahan niya rin si Sara noon, unang-una kakampi niya si Sara, di ba? Sa umpisa. Katandem niya yan Kung yan dinipensahan niya nung time na yon, baka mag-iba yung scenario, So, hindi ko lang alam kung kaya niyang banggain si Tambaloslos, Punta naman natin guys itong kay Senator Marcoleta dun sa programa nilang Saganang Mamamayan. Sa naging muso ninyo, noong kayo po ay nag-privilege speech, may kanalaman dito sa impeachment ni BP Inday Sara. Ano ba yung tinutukoy mo dyan? Hindi mo sinasang-ayon. Doon sa pumayag po kayo, doon sa punto na i-archive na lamang yung impeachment complaint sa kabila na ang sabi po ng Supreme Court, void ab initio,
unconstitutional at pagkatapos ay Immediately executory. Due process. iyan po, immediately Executive. executory. Kaya ang punto namin ang punto ko po doon sa bagay na yun, sir, dapat hindi kayo pumayag kasi may utos ng kataas-taasang hukuman eh. Una bes, wala kayong dapat jurisdiction. Ngayon, in-archive ninyo. Kumbaga, nasa pangangalaga ninyo. Di ang dating tuloy, nasa pangangalaga pa niyo usapin na yun. Para sir. nagkaroon ng jurisdiction. Oo. Hindi, sinundan ko na lang kasi ang kanilang kagustuhan sapagkat wala naman ay sa ating tuntunin yung motion to dismiss. Hindi nila makita. Okay. Kesa naman sa makipag-away pa ako na wala nga naman doon sa rules ng Senate. Yun. Opo. Ngayon, kung ipapaliwanag ko yung prinsipyo ng residual power, baka hindi nila lalong maintindihan at lalong humaba. Meron pa ganun. Ay, neophyte kayo, Sen. Dapat hindi nyo muna. Kaya nga, ayoko nga ipaliwanag sa kanila. Kaya gusto ko pa rin panatilihing neophyte ako eh. Ayun. Kumbaga guys, nagpigil pa si Sen Marcoleta, no? Kasi neophyte siya eh. Kumbaga, dapat nakikinig lang siya. Kasi sa tuntunin, yung neophyte, Dapat tahimik lang. palagi kang, by rule of thumb, pagka neophyte ka, 1 taong kang tahimik. Abay, sa lower house term, totoo po yan, ha? Nakikinig ka lang, nag-aaral ka. Mas marami yung pakikinig at pag-uobserba Pag-aaral. kesa sa ikaw humahalo na sa salitaan. Yes po, oo. Unwritten rule yan, Sen, di ba? Unwritten rule yun. Opo. Dahil nga naman dun sa kakailanganin mo yung maraming mga karanasan. Opo. Tsaka seniority rule ho yan eh. Lalong-lalo na ay mga kasama mo naman talaga matagal na ron. So, mas maganda yung ikaw ay nag-observe, nag-aaral, makakatulong sa'yo para sa ganun. Kung nasa tamang panahon na ang pagsasalita mo, makaagapay ka naman doon sa kanilang kasanayan. Tama po naman yun. Kaya kung gusto ko sanang ipaliwanag yung residual power, Residual power. na ang ibig sabihin nun, kahit na inallocate mo lahat ang mga powers sa lahat ng mga bahagi ng ahensya ng gobyerno, palaging merong natitira. Kaya residual. Nakaugnay ng... na-inherent sa iyo yun. Kaya sinabi ko sa kanila ganito. Oo nga, wala sa ating rules. Wala sa ating rules. Kaya lang baka hindi nila masyadong masakyan ng residual power. Sa atin kasi ako nakatoka yung gawain na sinabi ng Korte Suprema. Immediately executory. Tama po. Sino ka kung mag-execute nun? Wala namang ibang inuutosan kundi kayo lang. Alam ka naman yung bastonero sa palengke ang mag-execute nun. Hindi ba? Alam ka naman yung chief of police ng isang munisipyo. Hindi pwede yun eh. Sa amin lang talaga nakaukol yung gawain. Sinabi niya, yung impeachment complaint na yan, unconstitutional, null and void ab initio, violative of due process. Kahit hindi niya this is immediately executory. Ibig sabihin yan, may gagawa. May magsasakatuparan nung kanyang sinabi. Sino ba yun? Kanino ba naka-address yun? Sa amin. Sa Senado ngayon, sabi niya, wala yung motion to dismiss. Wala sa tuntunin natin. Ngayon, gusto ko sanang imungkahi, kaya lang ayoko nang humaba eh. Meron pa akong gustong imungkahi bukod dun sa residual power. Yung sinasabi ni Sen Marcoleta na may gusto pa sana siyang i-explain yung residual power. Kaso hahaba pa daw yung discussion, ano. Tsaka neophyte nga siya eh, kaya nagpigil pa siya, no. Puntahan naman natin guys yung banat niya dito kay Berus. Yung sinasabi ni Berus na may mga case na na-reverse yung decision ng Korte Suprema. Panoorin natin guys. Milagro, yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumaliktad. 8. Sinasabi niya kasi 180 degrees. may pagkakataon kanya namang
nag-reverse unanimous. Naku, may nawaw mali dyan, Sen, ha? Meron pong nawaw mali. Hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga sa... Alam mo yun, Virus. yan, tayo kasi magsasaka din. Nawawali. Ang magsasaka, kung minsan, nagiging ano rin, mangingisda. Okay. Magkahalo yun Kasi pagkatapos mo maitanim yun, may mga isdang ano Tama. May variety na kayo ng palay natin. Hindi ka mag-isda ng Hito. hito, kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Parang bubo. Yung, Tagalog. yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay May ka trapdoor. Ano, yes po. Okay. So, pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. Wednesday. Isang araw. Wednesday. Isang araw. Sige, pumasok ka. Kala yung pumasok, yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok Hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun Yung Trapdoor parang yun. pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kaya ako na inumag yun. Kasi Fake alam news. niyo, natalakay natin. Tatlong beses nagkabali-balik. Fake information. Pero nag-dissent doon. Hindi Si yun Verus. animus yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi Anong naitama? naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon, Nang mali. Pag-amin niya ng mali. papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Natamaan si Berus. Aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Mabigat Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakialam niya, wala kang... Dalawa na. Opo. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka ba riyan? Mabigat. Meron pa pang-apat. Mabigat yung Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko meron sa statement Meron sa statement po dyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita, Sen Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information. Nasanday mayroong sa binanggit yung... Ito yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Bridge for the Acquisition of Agriculture. Pero ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Ang sinasabi kasi ni Sen Marcoleta, guys,
itong issue sa impeachment ni BP Sara, ang findings ng Supreme Court is yung void ab initio, violative of due process, tsaka yung unconstitutional. Mabibigat yung subject matter na yun eh, no? Tapos 13-0 yung voting. Ngayon, itong sinasabi ni Berus na kaso, yung issue daw na yon, yung sinasabi niya na na-reverse, ang subject matter daw doon, tungkol sa talong. Wala daw doon yung mga mabibigat na subject matter kagaya yung ngayong pinag-uusapan ngayon, ano? Yung tatlong mabibigat na unconstitutional, violative of due process, tsaka yung void ab initio. Tapos 13-0 pa. So kailangan nilang makawalo na babaliktad para ma-reverse yung ruling. So yun yung in-explain ni Sen Marcoleta na wala pang nangyari na unanimous tapos na-reverse. Tapos lalo na kung mabigat yung argument. Di ba? Tingnan lang natin to guys, oh. Itong balita kay Boying. Yan, oh. Disqualified na si Boying, guys, sa pagiging ombudsman, ano. Disqualified siya ng Judicial Bar Council. Diskwalipikado si Boying Remulla sa pagka-ombudsman matapos ibasura ng JBC ang kanyang aplikasyon dahil sa isang nakabingbing kaso. So, yun yung balita ngayon, ano, na wala nang chance si Boying na maging ombudsman, no? Olats. Okay guys, hanggang dito na lang. Paki-like naman guys and subscribe na din, ano? Salamat guys and see you on my next content, no? Gagawa pa tayo ng mga walang kwentang content. Okay guys, bye-bye. Ingat. This is Kuya Linux.